Breakfast time omelette with bread, no? My darling, very happy tummy. Kain. Very nice. You like it? Very nice. Yeah. Okay, enjoy your breakfast. Tapos, Thank you. nagano pa siya ng kandila para ma-warm-warm. Kain, magkain muna din kami. Coffee time with my Biko. Kain na kami ng bread at omelette. Tapos ngayon, Biko na naman at mangga. Kumusta kayong lahat? Today is Thursday. Tapos yung weather dito, I think whole week umuulan, tapos walang init. So, most of the time, nandito lang tayo sa bahay. So, ulam na tinto dito yung ulam ko. Si Saki. Kahit ano kainin man yan, no? Pero ayaw niya nito. Kahit ano kainin, pero ayaw niya nito. Ano, hindi siya mahilig sa ganyan, no? Lalo na pag makagat siya ng matitigas. So, ayaw niya. Tapos may rice kaming very kunti lang naman. No? Sakto lang sa akin to. Fried rice ko na lang siguro para madami. Para hindi na ako magsaing pa. Lagyan ko na lang madaming veggies. So fried rice ko na lang ito. Tapos ito ko yung ating longganisa. Yun na yung kainin namin. Dinner. Magluto ko ng hipon. Lagyan ng talong. Yun ang para kay Saki. Siluto muna tayo, dinner. Ano pa naman dito, no? 2:30. Para pag alas 3, kain na kami. Yun na yung dinner namin. So, fried rice natin. Siya ng, ano to siya, frozen ng beans. Iba-iba. May kidney beans, may chickpeas, may green peas, mais. So, ito na yung lagay natin para madami at mas healthy pa, no? Yung beans. Nag-snow ng kunti sa labas. Nagbihis ako kay lumalamig man ang panahon. Isaki itong na din. Sabi niya, luto na tayo. Kain. Yan ang luto ko, yung may hipon na may talong. Tapos yung ganisa. At fried rice. O na may beans. Sili. Na may suka. Tapos yung sa akin. Kain. Tapos may ano pa dyan na. Nag-snow sa labas, oh. Tingnan nyo sa labas. Ulan naman. Tapos nag-snow. Kunti lang. Pagdating sa baba, mag-melt to. Yan ang weather dito. Nakakainis. Hindi ka mas makalabas ng bahay ba? Diyan lang supermarket kay malapit. Tapos ang lamig pa. Oh. Tingnan nyo si Saki, you still have scarf inside. Yeah, because it's snowing outside. Yeah, you should. Okay, enjoy. Kain. Cozy. Oh, very cozy. I will eat a lot of chilies. Nah, it's not spicy. No? No. Tapos ibili ko na longganisa noon sa Asian store. Hindi masarap. So, hindi na ako magbili ulit. Buti na lang, tinry ko. Pero yung binibili ko sa online, yun, masarap siya. Very juicy. Kaya lang, pag magbili ako online, ano talaga. May minimum 80 euro yata, pero ang dami. So, hindi ako magbili. Dito ko lang kasi binili. Malapit dito yung binabilhan na Asian store. Sabi sa akin, huwag kang magbili ulit. Sabi ko, kasi hindi ka masarap. Mas masarap talaga yung ano, no, doon sa atin. Naglinis ako last time. So, dyan, yung nakalagay dyan, mga ano man yan ni sa akin, no, mga drinks. Tapos, lagyan ko ng towel. Linis ko talaga yung, hindi tayo nag-vlog ba, naglinis ako dyan na cleaning. Nandito na yung mga drinks ni Saki. Transfer ko dyan. Yan na lahat, oh. Nakadisplay na, oh. Diba? Kung gusto niyang mag-inom, while manood kami ng movie, oh, kuha lang siya dyan. Kasi mag-inom din yan si Saki without ice. Mag-chika na lang tayo kay ulan pa man. Pero gusto ko talaga pag mawala yung ulan, maglakad ako. Ano din today yung mga store, 9 PM mag-close. So, maglakad-lakad, magtingin-tingin. May nagtanong pala, sasagutin natin. Yung tanong niya is, bakit daw ako na kapag stay na matagal sa Netherlands, hindi man kami kasal ni Saki. Ang sagot ko dyan is, kung kasal man kayo or hindi, as far as I know, hindi po importante yan. Makastay ka dito as long as kumpleto yung ano mo, kumpleto yung requirements mo, lalo na yung ano, embroidering exam. Dapat ipasa mo lahat yun. Tapos ano, basta kumpleto mo lahat yung exam. Kasi before ako napunta dito, nag-exam muna ako sa Manila. Grabe, napaka-hassle ba. Kung gusto mo talagang magtira dito sa Netherlands, very hassle, ang daming exam na magaganap. So, kaya ang tagal kong nakapag-desisyon
na magtira dito kasi mag-ano na kami ni Zach, mag 15 years. Pero nakatira na ako dito mag 5 years. 5 years na ako makatira dito. Yeah, 5 years. So, di ba? Tagal ko nakapag-desisyon kasi ang daming mga requirements. First, nagpunta ako sa Manila, nag-exam. Dapat mo pang ipasa yung mga exam doon sa Manila. Mga 5 yata yung exam. At first exam ko may 5 parts yata na exam yun. Tapos na bagsak ako sa isang part. So, binalikan ko na naman. So, basta ang daming mga very stressful moment na makapunta ka lang dito. So, tapos pagdating mo dito, mag-exam ka na naman, yung embroidering. At nagpunta ako ng school, I think 2 weeks lang ako. Tapos nag-stop ako kasi yung school dito. Parang, parang hindi ako natuto ba. So, sabi ko, mag-self-study na lang ako. Tapos nakabayad na kami noon ni Saki. Ang mahal pa naman. 2,500 euro yung school ko. Tapos 2 weeks na ako nag-aral. Nag-stop ako. Tapos hindi na binalik yung bayad. Kaya, syempre, kasalanan ko naman, no? Hindi na ako nagbalik doon kasi basta, long story. Tapos sabi ko kay Saki, kung lang magbalik kay nakaka-stress yung mga classmate ko. At pagdating mo lang doon, basta magdabog-dabog, basta ang daming nangyayari. So sabi ko, mag-self-study na lang ako. May libro kasi na included na sa bayan. So binigay sa akin. So nag-self-study na lang ako. At nung nakapagtrabaho ako, so kailangan ko talagang mag-Netherlands. So doon ako natuto ng salita ng Netherlands. Pero basic lang naman yung mga salita na natutunan ko. No? Hindi talaga yung very mga deep na Netherlands words. Hindi ako makaintindi. So mga basic lang talaga. Lalo na mga Netherlands na very na talaga basta. At yung mga tao dito like Friesland, dito sa Friesland may mga ibang accent din sila na hindi ko talaga maintindihan. Iba yung usapan na minsan magkita si Saki, yung best friend niya, sila mama, ibang accent na pag-usapan. Pero yung normal na Netherlands lang, makakaintindi ako. So yun, I'm very happy na basta ka lang talaga, makikipag-usap ka lang talaga, pilitin mo yung sarili mo ba kahit mali-mali. Tinatry ko talaga noon. So minsan nga, nung natrabaho pa ako sa hotel, kita ako na idiran, tapos respond ko sa mga kulig ko mali, tapos pagkatawanan nila ako ba, uy, ano ba yan? Sabi ko, sorry, hindi pa kasi ako marunong but trying. So, yun, natuto talaga ako. Tapos, every time mag-uwi ako sa bahay, mag-open ako ng libro ko na Netherlands. Like, kasi may libro ako na Netherlands, tapos English. Binilhan din ako ni Saki ng ganun na libro. Kasi para talaga na may translate na Netherlands English, talaga ako. So, inopen ko siya. So, mga almost everyday ko na inopen. So, siguro sa isang araw, may matutunan ako ng 2 words. So, hanggang makipag-communicate ako sa mga kaibigan ni Saki, doon talaga ako natuto ng mabilis. Hindi man ako very, kunti lang naman yung natutunan ko. So, doon ka talaga matututo ka talaga sa salita nila kung makikipag-usap ka. Sa amin ni Saki, dito sa bahay, pag kami lang dalawa, nag-Netherlands talaga kami unless kung magsalita kami sa camera. Kaya nga, sabi ni Saki nung napasa ko lahat, kuha ko na yung Netherlands passport ko. So, I'm now Dutch citizen. Hindi pa nakakalam. So, Dutch citizen na po ako. Kaya sabi nga ni Saki noon, nung natapos ko lahat yung exam, napasa ko, proud daw siya sa akin kasi talaga ako last time na, I think, nung nag-exam din ako dito sa Netherlands, may nabagsak din akong isa na exam. Yung pangalan dito ay Lausterin Sulesen. Kasi yung isang tingin ako hindi masyado makadinig. So, nabagsak ako noon. So, binalikan ko naman. So, very stressful talaga that time na pabalik-balik ka. Tapos si Saki that time is nagtrabaho. Ngayon nasa bahay na lang siya nagtrabaho. Noon sa opisina siya. So, every time mag-exam ako lang talagang pumupunta. So, mga dito sa amin. Tapos yung nag-exam ako dito sa Netherlands. So, mga 1 hour.
1 hour siya by train. So, ako lang pupunta doon. Pag may appointment ako lang pupunta doon kasi sa akin may trabaho at ayaw kong mag-absent siya na. Pero gusto naman niyang samahan ako. Ano talaga, sabi ko sa kanya, ako lang kasi may app naman ako tapos may Google naman para maano mo kung saan. Kasi gusto ko talaga na matuto na ako lang ba. Kaya hindi na ako na pag umaalis ako mag-isa, kahit nagta-travel ako mag-isa within Netherlands lang, by train or ganun. So, ako lang kasi gusto ko na matuto ba, hindi magdepende sa kanya. Kasi pag magdepende ka sa kanya tapos may trabaho siya, so matatagalan pa ba? Kasi appointment mo kung saan ka available, so matatagalan. So, kaya sabi ko sa kanya, gustong matuto na ako lang magpunta, na ayaw magdepende sa kanya. So, I'm very happy na natapos ko lahat. So, yan. Ang price is Dutch passport na tayo. So, worth it yung hirap, stressful exam. Hindi na wala yung ulan. Dito lang kami sa bahay. Mag-tea kami kay malamig ang panahon. Yung inom ko mag-cranberry tea. Ang daming klase-klase namin na tea. Si Saki ba, hiningan niya ako pagkatapos namin kumain. Sabi niya, dessert daw. Wala mo tayong dessert to eh. Sabi niya, gawin ko na daw yung tiramisu. Sabi ko next time na. Hiningan man niya ako ng dessert. So, try natin yung bili natin na authentic Belgian waffle. Sana masarap to. At hindi matamis. So, yun dyan. And yung homemade natin na jam. Lagyan natin sa ibabaw, kunti. Strawberry and blueberry. Ang dami nito, no? And whipped cream. Dessert na. May dessert na tayo. Tapos cranberry tea. Try natin kung masarap ba. Share kami ni Saki nito. May gusto pala akong batiin na happy birthday. Birthday ko po si Ma'am Sonia Delig 2553. Happy birthday po, Ma'am. Yung birthday niya is February 11. February 11 po din kasi ako. So, happy birthday, Ma'am. Sana masaya kayo sa birthday nyo at kapili mo yung mga mahal mo sa buhay. Yun lang man talaga importante, no? At syempre, good health. So, happy birthday. Happy more birthday. So, yun po. Kasi baka makalimutan natin at wala tayong vlog. So, advance na natin na advance ko na po kayong great tea time. Happy birthday, Mom. Happy birthday, Pumpkin. No, it's not my birthday yet. Oh, try. That is my jam. And the authentic Belgian waffle. Try it out. The waffle that we made freshly in the hotel in Belgium, in Antwerp, that one was actually much better, of course, because it was freshly made. This one you just bought it in the supermarket, right? Yeah. So there's quite a big difference. But it's not very sweet. No, but it is sweeter than the one that we made there. Yeah, of course. Because when you make it yourself, so you can just adjust everything. Yeah. That's a good thing. Kain, tapos matigas. Okay lang naman yung taste, pero masarap pala ikaw magawa, no? Marunong naman ako magawa ng waffle, kaya lang wala kami yung hulmahan. So, yun. Bigay ko muna ito sa akin. So, thank you so much for watching, everyone. That's all for today's video. Kay nandito lang naman kami sa bahay. Maraming salamat sa support. We love you all. Bye! See you again next time.